Panatek, hashtag cut din, abay Alden Richards. Formal na nga na ikinalendaryo ang pinaka-special na mangyayari ngayong August 2024. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magsimula, nais ko po muna magpasalamat sa mga Kat Den fans, sa fans po ni Alden Richards, Kathryn Bernardo, or even the bashers. Hello, at maraming salamat po. So, please consider to subscribe to our channel para ikaw ang unang-una makakapanood sa mga videos natin. And for today's video, kung hindi nyo pa po napapanood yung ating pong latest updates, kung saan itong si Alden Richards, abay harang na harang ang mga gustong bumalik at pumila para kay Kathryn Bernardo. Kathryn, syempre mas pinapriority ngayon ito pong si Alden Richards. And this time, ito na nga, pag-usapan po natin dahil talaga namang marami pong mga pasabog ngayon ang Kat Den dahil talagang talk of the town po ang tambalang Kathryn Bernardo and Daniel Padilla. Ang pinagtatakan lang natin, parang lahat na ata ng aktor ay walang ibang hiling kundi makasama sa isang proyekto. Itong si Kathryn. Syempre nga naman, di ba? Sino ba naman po ang hindi gustong makasama si Kathryn? Dahil lahat ata ng mga nakasama niya sa movie at lahat ng movie na ginawa niya, wala po ni isa doon na na-flop. Lahat po yun talagang masasabi mong kumita talaga sa takilya at lagi pong yung lagi pong kundi 100 millions above yung kanilang kinikita pag si Kathryn na po talagang humarap dito sa ating pong movie, no. Kaya nga nung last time, di ba, nung nawala po yung movie sa merkado, parang nung bumalik po si Kathryn Bernardo at bumida doon sa pinakahuli niya, no, yung The Good Daughter, ay nako po, talagang binuksan niya muli ang sinihan kahit ayaw ng mga tao. Pero ito na nga, dahil may announcement po nga si Kathryn Bernardo at Alden Richards na yung kanilang reunion movie ay sisimulan na sa August 2024. Kaya pala si Alden Richards, lahat po ng mga projects na paparating niya, na gagawin niya dapat this coming month, ay lahat po yun pinakansela niya. So, ibig sabihin, mas priority niya. Kasi yun naman po yung sinabi niya sa interview na kapag daw po nagkaroon na ng, naging okay na yung pag-uusap ng dalawang panig, ang ABS at ang GMA7, with regards dun sa kanila pong reunion movie, ay ikakansela niya ang ilan sa mga projects niya. Pero ang pinaka bottom line dito is this coming August onwards, ay mas matagal na magkakasama at mas marami tayong mga videos and photos na makikita sila together. Diyos ko po, ngayon pa lang kinikilig na tayo at hindi na tayo makapag-antay pa dun po sa announcement na yun, dun po sa magaganap. Sabi po ng PEP, kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa mga plano, uumpisahan ng shooting ng reunion movie ni na Kathryn Bernardo at Alden Richards sa August 2024. Kukuhanan ang kanilang mga eksena sa Canada. Ilang araw ng usap-usapan ng mga balita tungkol sa pagkakaroon ng sequel ng Hello Love Goodbye, ang pelikula ni na Alden at Kathryn na nagbukas sa mga sinihan noong July 31, 2019. Matatandaan ang Hello Love Goodbye is isa sa mga highest top grossing Filipino movie of all time. Sa huling eksena ng Hello Love Goodbye, ipinakita ni Joy, karakter na ginampanan ni Kathryn, na nasa airport dahil pupunta siya sa Canada para tuparin ang pangarap niyang magamit ang kanyang pinag-aralan bilang nurse. Yun, kaya naman pala sa Canada ang napili po nilang lugar dahil talagang sequel talaga, itutuloy po talaga nila yon. Ang planong shooting sa Canada ni na Alden at Kathryn sa August 24 ang nagbigay ng idea sa kanilang mga tagahanga na sequel ng blockbuster movie nilang 2019 ang proyekto na gagawin ng dalawa. Sa panayam kay Alden, noong September 2019, nagpahiwatig siya tungkol sa posibilidad ng sequel ng Hello Love Goodbye. Sabi niya, ang naging agreement naming tatlo, ako, si Direk Cathy Garcia Molina, si Kat, kung magkakaroon ng part 2, kailangan kung sino man tao nakasama namin ng part 1, kami pa rin po lahat. Bukod sa balitang magsisimula sa August 2024, ang pelikulang gagawin nila ni Alden at Kathryn, may usap-usapan din na balak isali sa 50th Manila Film Festival or MMFF sa December 2024 ang proyekto nila. Inaasahan na ibang movie producer na may layuning lumahok sa 50th MMFF na mahirap maging kalaban ang romantic drama movie na pagsasamahan ni na Alden at Kathryn. Ngayon pa lang, na plano pa lang, parang natatakot na pong gumawa
gumawa ng movie ang ilan. Ngayon pa lang ramdam na ang lakas ng pagsasama ng dalawa base sa mga positibong reaksyon at komento sa publiko nang pumunta si Alden sa birthday dinner para kay Catherine at kaya nag-iisip na sila ng ibang genre o kategoryang isasali sa nabanggit na festival. So ganon kalakas, Diyos ko, hindi pa po nila nauumpisahan, ang dami na po talagang nag-aabang at ang dami pong parang ayaw munang gumawa ng movie at sabayan yung movie nitong si Miss Catherine Bernardo sa MMFF dahil alam po nila na talagang grabe, baka po ngayon pa lang dinideklara na natin na talagang highest top grossing film of the year. Lalo na ngayon super hype ang Kat din. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. At ngayon naman ay pakinggan natin ang ilan sa mga komento ng ating po mga legit viewers and subscribers po natin dito, no, na talagang nagbibigay ng kani-kanilang suporta para kay Catherine at kay Alden. Let's start off with Miss Estrella Garcia 5483. Siguro, yung nagsasabi na laspag na sikat, siya yung guilty sa bagay na yon. May kasabihan tayo na kung sino ang nag-iisip ng masama sa kapwa, siya ang gumagawa. Yun iba nga, may mga asawa na at may anak na nakakapag-asawa pa ng milyonaryo at mga tungkulin pa sa gobyerno. Si Catherine pa na ubod ng ganda at sikat at hindi makakakuha ng matinong lalaki. Isa lang naman ang naging boyfriend niya at hindi niya gustong lokohin siya ng lalaking minahal sa buong buhay niya. Totoo naman, parang ang pangit kasi lumalabas ang bibig sa mga bashers na sinasabi nilang Catherine doesn't deserve Alden Richards. Hello, si Alden na po mismo ang nagsalita sa publiko. Inihalin tulad niya po itong si Catherine sa isang precious gem, 'di ba? Sabi pa po ni Ma'am Estrella, siya ang lalaking minahal sa buhay niya. Hindi naman cheap na babae si Kat. Baka nagseselos ka lang dahil si Kat ang nagustuhan ni Alden, hindi ikaw o di kaya yung idol mo. FYI, galing sa matinong pamilya si Kat at hindi siya basta-basta ang babae. Siguro, ikaw yung nilaspag ng mga naging boyfriend mo kaya naisip mo yan sa kapwa mo babae. True. Pangit kasi na magsasalita tayo ng mga ganon. Huwag tayo masyadong critical. Sabi ni Ma'am ID Villaluz, heart, si Kat alangan na 50 years of her life, she will live a miserable life. Isa lang tao nakalaway. Bakit sigurado ba tayo na mga na GF ni Alden kasing loyal ni Kat? Si Kat din magkamuka. Gorgeous Kat and generous Alden. Keep calm, Kat din. Just laugh on your laurels. Huwag padikta. You're both brainy guys. God bless you more both. Kaya nga, di ba, parang kapag paghahambingin natin sa silang dalawa, talagang marami silang similarities. Sabi ni Ma'am si Joe Antenoso, deserve ni Kat ang sumaya at maging masaya. Si Alden ang bagay sa kanya. Happy to both Kat and Alden. Go Kat, di ka nagkamali ng pinili. Napakabait, gwapo, matalino. Marespeto sa kapwa, decent at mapagmahal. Ayun. Ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. At isa lang paalala natin, maging maging supportive na lang tayo. Kung talaga mahal natin si Catherine, hayaan natin na siya ay lumigaya, 'di ba? Kung talagang deserve nilang isa't isa, kung talagang mahal niyo si Alden, hayaan niyo siyang lumigaya. Sabi ng isa pang user, grabe naman po mag-comment ang ibang tao dyan. I love Kat din. Super duper bagay sila at mabait, magalang sa mga fans. Just make happy Kat din. Heart. Huwag pansinin ang mga tao ng panira. That's all. Thanks po. True. Deadma lang. Kumbaga parang lang sila. Kaya nga bashers. Pag sinabing bashers, short for basura yun. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi ng mga bashers na yan, isa lang pong basura, isang dumi sa lipunan na dapat hindi pinapakinggan. So, anyways, maraming salamat po sa inyong panonood. And of course, consider to subscribe. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. God bless everyone. See you on my next vlog.